Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang araw ng kabayaran ni Moira sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa pamilya Tanyag. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the button para lagi kayong updated sa aking mga video. Tuluyan na hang nabuking si Moira at Lander sa mga kasalanan nila. At wala nang nagawa si Moira kahit na maglumod pa siya para lang mapatawad siya ni Giselle, Don Pepe at Robert. At iusap si Moira na gagawin niya ang lahat, wag lang siyang makulong. Kaya pumayag si Giselle sa isang kondisyon na magtatrabaho siya sa ospital bilang janitress. Nagulat si Moira sa gustong mangyari ni Giselle at ayaw niyang tanggapin ito. Sabi ni Giselle, kung ayaw mo, okay, hintayin mo na ang salapina mo at mag-Christmas ka sa kulungan. At tinasar palalo ni Don Pepe si Moira. Maya-maya ay biglang nagbago ang isip nito at tinanggap niya ang trabaho. Kinabukasan sa Apex Hospital ay nagsimula na magtrabaho si Moira bilang janitress. Madami ang nakakita sa kanya. Nakita siya ng mga doktor na nakakakilala sa kanya at nilapitan nila ito at itanong kung bakit siya naglilinis. At pagalit na sinagot naman ito ni Moira na wala kayong pakialam kung maglinis ako dito. At magsilayas kayo sa harapan ko. Bubulong-bulong si Moira at pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Kahit hiyang-hiya siya na dahil pinagtitingin na siya ng iba pang mga nurse at mga empleyado dahil marami ang nagtataka kung bakit siya naka-uniform ng pang-janitress. Maya-maya ay dumaan si Don Pepe kung saan naglilinis si Moira at sinabihan niya nito na ayusin niya ang trabaho niya at dapat lahat ng sahig ay malinis dahil lagi niya itong titingnan. At kailangan sundin niya lahat dahil kung hindi ay tuluyan siyang makukulong. At umalis na ito. Naiwan si Moira na galit at wala siyang magawa kundi gawin ang inutos nito sa kanya. Habang sa ward area, may isang pasyente na umihi sa sahig at diring-diring si Moira sa ginawa ng pasyente at sinabihan niya ito na aso ka ba para umihi dito dahil kakalinis niya lang ng sahig. Walang nagawa kundi linisin niya ulit ito habang pinagtatawanan siya ng pasyente. Sa kabilang banda naman, habang nasa opisina si Giselle at kausap niya si Don Pepe at Robert, pinag-uusapan nila ang tungkol sa ginawang panluloko at pagpapaniwala sa kanila ni Moira na nagkabentahan ng share ni Obeng kaya nakaisip din si Giselle na gawin niya din ito sa kanya, lokohin din nila ito at hayaan din nila itong gawing tanga at katawa-tawa sa mga tao bilang kabayaran sa ginawa niyang panluloko sa kanilang pamilya. At sumang-ayon naman ang dalawa sa gusto ni Giselle. Binanggit na din ni Don Pepe kay Robert na kailangan niya ng madaliin ang mapasawalang bisa ang kasal nila ni Moira sa lalong madaling panahon. Tuluyan na siyang makawala sa impactang si Moira. Habang nagpapalit naman ang punda at bedding si Moira ng mga pasyente, ay nandidiri siya at ayaw niyang hawakan ng mga ito dahil mabaho at madumi. Hindi siya sanay sa ganitong trabaho nang biglang dumating si Giselle at nakita siya. Tinanong niya ito kung kamusta naman ang unang araw niya sa trabaho at tumingin lang sa kanya si Moira. Sabi ni Giselle kailangan niyang maging masipag dahil wala kang karapatang magreklamo at kailangan mong sundin ang mga utos dito kundi tuluyang kang makukulong. Hindi naman napaimik si Moira sa sinabi ni Giselle at sabay tinalikuran siya nito at umalis. Samantala, nakausap ni Moira si Zoe para humingi ng tulong at kausapin ng Daddy Robert niya dahil hindi niya nakaya ang trabaho niya at umiiyak ito kay Zoe. Hindi matanggap ni Zoe ang ginawa nila kay Moira at sinabihan niya si Moira na kahit anong mangyari ay magkakampi pa din sila. Gagawin niya ang lahat para itigil nila itong ginagawa nila kay Moira at ipinangako ito ni Zoe habang yakap niya si Moira at umiiyak. Sa bahay naman nila Carlos habang nag-aayos si Annalyn sa kwarto niya ay sinubukan niyang paandarin ng aircon at nagulat siya dahil gumana naman ito. Kaya tuwa si Annalyn. Biglang kumatok si Carlos dahil may iutos sa kanya ang nanay Lynette niya na bumili siya ng pillowcases at bedsheet niya. Bago lumabas si Annalyn ay nabanggit ni Annalyn kay Doc Carlos na okay naman ang aircon at gumagana naman ito. Kami ni Carlos, buti naman at wala na tayong magiging problema, kaya tuwan-tuwa si Annalyn. Samantala, habang nakatalikod si Annalyn ay hindi maipinta ang mukha ni Carlos, nagpaalam na ito si Annalyn para puntahan ang nanay Lynette niya. Naiwan si Carlos na inis dahil nalaman ni Annalyn na hindi sira ang aircon, kaya gumawa siya ng paraan para tuluyan niyang sirain ito. Dahil ayaw niya nakasama nila si Annalyn sa bahay nila ni Lynette dahil naaagawan siya nito ng atensyon at ayaw niya na may kahati siya sa pagmamahal kay Lynette at gagawin niya ang lahat mawala lang si Annalyn sa buhay nila. At habang naghahanda si Lynette ng pagkain para sa kanilang tatlo, ay hinanap nila si Regan. Sabi ni Annalyn, umalis na ito dahil may exam pa siya.
Bago sila kumain ay nagdasal si Annalyn ng pagpapasalamat na tinanggap sila ni Carlos at dumating siya sa buhay nilang mag-ina. Natuwa naman si Lynette sa dasal ni Annalyn dahil ramdam niya ang sensibilidad nito. At nagpasalamat naman si Carlos dahil isinama siya ni Annalyn sa dasal niya. Ganon din si Lynette, nagpasalamat siya kay Carlos dahil sa pagtanggap niya sa kanilang mag-ina. At kumain na sila nang biglang may narinig silang putok sa loob ng kwarto ni Annalyn. At dali-dali itong tinuntahan ni Carlos kasunod si Annalyn at Lynette. Nakita nilang umusok ang kwarto at pumasok naman si Annalyn para kunin ang mga libro niya na pinag-alala naman ni Lynette at tinanong niya kung okay lang siya at napatingin siya kay Carlos. Mukhang may kutob si Annalyn na si Carlos ang gumawa nito at totoo ang kutob niya na hindi siya welcome sa bahay ni Carlos at mapipilitan siyang bumalik sa kanyang lola Susan dahil sa nangyari ngayon. Ano kaya ang sasabihin dahilan ni Carlos kay Annalyn? Paniniwalaan niya ba ito o tama ang hinala niya? Ano ang gagawin ni Zoe para itigil Giselle ang pagpapahirap niya kay Moira? Abangan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa Abot Kamay ang Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.